7 to 14. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ, yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Verse number 10. That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth to those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Ginoo, salamat sa imong mga pulong. Lord, i-bless kini samtang mamalandong kami, Amahan. Ang imong alagad, Amahan, limitado ang kahibalo, limitado ang akong kaalam. Apan, O Lord, nangayon mi kanimo og kaalam nga masabtan namo ang imong mga pulong sa simple nga pamaagi. Sumala sa gingon sa imong pulong, James 1:5, if any of us lack wisdom, let him ask of you that giveth to all men liberally. Busa, Lord, karong gabi, please, hatagi og kaalam ang magsaysay niini o ang magapaminaw niini nga masabtan sa simple ug yano nga pamaagi. Ang pangayon kining tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Karon gabi ang uluhan sa mensahe, unsa ang atong angay nga mahibaluan. Sa pagpuyo nato niining kalibutan, daghan gyud ang angay nato nga mahibaluan. Amen? Kay kung dili ta kahibalo, naata sa kakuyaw, di ba? Kining gagmayng bata, naay mga butang nga wa nila mahibaluan. Susama aning kuryente. Kung makakita ka dinhi og saksakan, unya ang imong bata nagunit-gunit o gamay nga lansa nga posible masigo sa saksakan, wala kabalo ang bata nga kung ituplok na niya dinha pwede siya makurintihan. Pero kitang dagko, kabalo ta. Na kung ituplok na dinha sa saksakan, pwede makurintihan ang gamayng bata. So ikaw nga nasayod, imuhang kuhaon. Muna sa inyong balay, careful kung naay gamay nga bata, dapat kanang mga saksakan kay basil tuplo ko na kutsara daghan ang namatay ana. Nakurintihan. Tungod kay tusok og kutsara nakurintihan ang bata. Ang bata wa kabalo, pero ang dagko nakabalo niini. So adunay mga butang nga nakabalo ta, pero di nato i-deny nga bisan adult na ta napoy mga butang nga wa ta kabalo. Di ba? Example kaning mga treasure sign. Kinsa ko'y nakabalo, ako ang bukoy na hibaluan, maghisgotag bulawan o treasure. Panahon sa hapon, na sila yung mga sign, di ba? Ang tao nga ignorante, para sa ato, ignorante, wata kabalo, mo na da ito. Kaya nung ko sa story niya sa Xavier Heights. Dili pa na subdivision ang Xavier Heights sa una. Naay mag-uuma diha nga baptist, ambot lang kinsay, na istorya ra po na sa ako, sa ka Kristohanon, nga nagdaro sila, nagtanom og kamote. Sa ilang pagdaro, na sila nakuha nga figurine or baboy. Purma siya baboy. Ang iyang kadako, mag-ana lang siya kadako, baboy ang iyang purma, ito mang color. So ilang gibuhat, ilang gialsa, bugat kuno kayo. O ang buta kita, o buta kabalo. Sumala na sa istorya. Bugat ang maong baboy. Ang ilang gibuhat, ilang gihimong sugangan dito sa ilahang lutoanan. Gihimo ilang sugangan, patulanan kung magluto sila, while nagsimba sila, dito pa daw sa balulang ilang simbahan, nasunog ang ilang payag. Pagkasunog sa ilang payag, dagan-dagan sila pa uli, kaya makita man sa buntod, nasunog ilang payag. Pag abot nila sa ilang balay, naugdaw na ang ilang payag. Nasunog na ang ilahang balay. Pagtanaw na dito kay payag lagi, ang ila na lang nakita,
kadto na lang nagyelo. Nagyelo nga mura kuno og kanang kailan mo atong nigo tapanan og humay. Mura kuno og nigo ka dako kanang tapanan sa humay ba. Na natunaw naman ang figurine. Ning latag na sa yuta. Unya kay pag-abot nila, pila rin taon ng payag ang atop kay Kugon. Unya mga round timber nga dahil kay naugdaw. Sinabdan to nilang nagyelo, ila kuno tong gilukot. Unya nag-ingon sila nga basin bulawan na. Basin, kaya sa kabalo. So sa mubo nga istorya ilang gihipos, gisulod kuno nila sa taro. Kay gilukot man sila gibutan sa taro. Pag-abot sa panahon nga nakahuna-una sila balik, gidala sa Kugon. Pag-abot sa Kugon, ilang gidala sa na may sign. We buy gold. Ilang gihatod dito? Pag-hatod dito, to make the story short, ning dawat ang nagpalit, gidala sa sulod, dugay kuno kayo ning gawas. Paggawas, after mga usa ka oras, ning ingon daw, gikatawan ng mga tiguang. Tay na yun sa ninyong gidala dere nga tae raman ni sa bulawan. So mga tigulang po duha kay mo ba? Biyaan nila nalakaw sila nang uli. Kay abi manamo gud og bulawan to. Tae ra sa bulawan nang uli sila. Pag abot nila silang balay, istorya niingon ang silingan nga, mao na to. Bulawan to. Dugay kay nang gawas. Di dali-dali po sila balik sa Kugon. Pagbalik nila, sirado na ang tindahan. Wa na sila nasapon dito. Tungod kay ignorante sila. Wa sila kabalo nga. Mao na dito ang bulawan. Ilahang gihatod dito. Wa na. Nawala na. Sirado ng tindahan. Pag ingon pa nila, sa istorya, mao na ang tag-iya sa tumawis nga ba. Sabot lang kung tinuod ba. Mora na ang nasubay nako sa story. Nga naman, tungod kay wa sila makabalo. Nga bulawan di ito. Ilahang gihatod, lipay kayo ang gihatdan. Wa sila kaangkon bisag piso kay taira lagi sa bulawan ang ilang dala. Now, karon nga gabi unsa may angay nato nga mahibaluan. Di ta maghisgot og bulawan kay ora man gihapon. Di man ta ka og na tinuod nga bulawan makailata. Pero wa man tay bulawan ri sa kalibutan. Ang atong bulawan tuwa sa langit. Kaya ngon sa Biblia, ang atong puluyan mao ang langit. Sa Revelation chapter 21, ang atong agyanan puro bulawan. Now, sa atong kinabuhi nga Kristohanon, unsa man ang angay natong mahibaluan. Sa mga kabataan, una, nga angay natong mahibaluan, kinahanglan mahibaluan nato ang atong kaugalingon. Kahibalo ba mo sa inyong kaugalingon? Nakaila ba mo sa inyong kaugalingon? Ako, wag yun ko kahibalo, wag yun ko kaila ninyo. Base na nagsimba din nga kawatan. Wag yun ta kabalo. Di ba? Kabalo mo kinsaray nakaila o nakabalo? Ang inyo harang kaugalingon. Alright? Wapo ko nag-point din basi na itulisan din Matakabalo. Ako kabalo. Kamura gyud ang nakabalo. Basi na bakakon din Una sa tanan, dapat makabalo ta sa atong unsa kani? Kaugalingon. Si Pastor James, so agad kabalo. Basin maay ka mo din musimba mo niya dito sa inyong balay, kusog day mo mamalikas. Kamura gyud ang nakabalo. Basin buutan kay mo, gasimba mo, pero dito sa inyong eskwelahan, badlongon day mo. Kamura gyud ang nakabalo. Una nga angay natong mahibaluan ang atong kaugalingon na si Paul, nailhan gyud niya ang iyang kaugalingon. Ingon pa niya, verse 7, but what things were gain to me, I counted loss for Christ. Ingon pa niya, ang akong naginansya, giisip nako kini nga kapildihan para kang Kristo. Ingon pa niya sa verse number 8, yea, doubtless I count all things but loss for the excellency
of the gospel. Wa nako giisip ka ng butang nga importante alang kanako ingon pa niya, ang importante nga butang sa akong kaugalingon, giisip nako kana nga kapildihan para sa maayong balita ni Ginoong Hesukristo. And then sunod, ingon pa niya, for whom I have suffered the loss of all things, para kang Kristo, giisip nako nga kapildihan ang tanan nga butang, and do count them but dung that I may win Christ. Giisip lamang nako tanan, bahandi, balay, akong giisip nga hugaw, o nga naman, that I may win Christ. Usahay, niining kalibutan magbantay ta, kaingon sa pulong sa Dios sa gisulat pa ni Pablo, ibutang nato ang atong pagbati sa butang nga tuwa sa itaas. Adunay mga butang dinhi sa kalibutan nga usahay limbungan ta sa yawa, nga diin naka-focus ang atong kasing-kasing, apan ingon ni Paul, ang importante nako mao si Kristo. Amen. Daghag mga butang nga importante nga angay natong pagabuhaton niining kalibutan. Pero dapat mailhan nato atong kaugalingon nga ang priority dai sa atong kinabuhi kinsa si Ginoong Hesukristo. Maayo nang moeskwela ta. Pero ayaw himuag babag ang imong pag-eskwela nga di na ka makasimba. Kay mas importante si Kristo. Ilhagyod ang imong kaugalingon. Kung na ako'y kwarta, bas hindi na ko musimba, kay kwarta ang akong ipasulabi, ilhagyod ang imong kaugalingon. Kung na kay kwarta, bas hindi na ka muhatag og offering, kay puro sa imong kaugalingon ang imong una-una, magpalit ko ani, magpalit ko ato, basin malimtan na nimo ang Ginoo. Kinahanglan mailhan gyud nimo ang imong kaugalingon. Amen. Kristohanon, usahay regarding sa paghatag, may kita mo saad kung wa pa. Pero kung naa na, malimtan nato ang Dios. Di gyud ko kabalo, wa gyud ko kabalo. Ikaw ra gyud ug ang Ginoo ang nasayod. Pero kinahanglan ilhon nato ang atong kaugalingon. Kung di ta mohatag sa gamay, samot nga di ta mohatag sa dako. Mga bata, nagahatag ba mo dinhi sa offering? Kinahanglan magtuon mo nga maghatag. Kay kung bata mo, di mo muhatag, inigdako ninyo, di gapon mo muhatag. Pastor, unsaon day paghatag og offering? Kabalo ba mo pila ang ihatag sa Ginoo? Wala mo kabalo. Okay, mga bata, paminaw mo. Ang tithes, buti pa sabot, ika 10%. Unsa nang 10%? Kung naa kay G's, pila imong ihatag dire? Dili, G's, 10% na. Pila ang 10% sa G's? Pila? Piso. Kung ang imong balon G's, ayaw gastuhat tanan imong G's. Magtuon ka nga imong ihatag sa Ginoo ang bahin sa Ginoo. Pila ang bahin sa Ginoo sa G's? Piso. Kinsa gabalon din og G's? G's? Haya-haya ninyo, oy. Ang uban, balon ng 15. Ang akong mga anak, high school, si Joy o si Faith, si Angel, apel si Ben, ang ilang balon? G's. G's na ilang balon. Pero ambot lang kung gahatag ba niga sila og tithes. Wala sila gahatag og piso. Kaya moingon man sila nga, kulang man yung G's mang. Pero magtuon, ako na silang giingnan, live within the budget. Diha ra gyud mo taman, ayaw ninyo pasobrahe. Kung gabalon mo og G's, dapat ibutang ninyo ang offering piso. Kay kung dili mo muhatag og piso sa Ginoo, dili gyud mo panalanginan sa Ginoo. Dapat dili ninyo ingon sa Biblia kuhaon, kawaton ang bahin sa Dios. Ihatag. Wa gyud ko kabalo kung gahatag ba mo or wa mo gahatag. Kamo ra gyud ang nakahibalo sa inyong kaugalingon. Ingon sa Biblia, una nga dapat nato mahibaluan, unsa gani? Unsa una nato mailhan? Ang atong kaugalingon. Gapray ba mo? Ayon na pagtubag. Ikaw ra gyud ug ang Ginoo ang nakabalo. Gabasa ba mo sa Bible? Ayon na pagtubag. Ikaw ra gyud ug ang Ginoo ang nakahibalo.
ilha ang imong kaugalingon. Ikaduha, nga iluhon na to. Sa verse number 10, that I may know Him. Aron ako siyang mailhan. Kinsay una nga mailhan nato? Mailhan nato si Kristo. Nailhan ba ninyo si Kristo? Unsa inyong nailhan si kang Kristo? Nga si Kristo namatay, gilubong og nabanhaw. Dapat ato nang mailhan. Nga siya ang atong manluluwas. Namatay siya, gilubong siya og nabanhaw sa ikatulo ka adlaw aron pagluwas ka nato. Kinahanglan mailhan gid nato si Ginoong Hesukristo. Kaya kung wa nato mailhan si Kristo, delikado ta. Dapat mailhan gyud nato si Ginoong Hesukristo kada adlaw sa atong pagkinabuhi. Moadto tag eskwelahan, siya gabantay nato. Samtang natulog ta, siya gabantay nato. Dapat kaila gid ta kang Kristo. Amen. Siya gapapitik sa atong kasing-kasing para di ta mamatay. Ilhon gyud nato si Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi. Buti pasabot kung wala si Kristo, ingon sa Biblia, wa gyud tay mahimo. Kabalo mo nganong nakahimo pa mo sa inyong grado, sa inyong eskwelahan, nakaabot mo eskwelahan, nakauli mo sa inyong balay, tungod na kang Kristo. Kinahanglan iluhon gyud nato si Kristo sa atong kinabuhi. Ilha gyud si Kristo Ginoo, di gyud nako ni mahimo kung wala ang imong tabang. Mga Kristohanon, ilhon gyud nato si Kristo sa atong kinabuhi. Ingon sa Biblia, for without me, ye can do nothing. Nganong nakaabot pa ta karon nga adlaw? Tungod na kang Kristo. Nganong naka-celebrate pa kasi mong birthday? Tungod na kang Kristo. Nganong napakay gikaon? Tungod na kang Kristo. Ang uban mo ingon, tungod ni sa akong pagpaningkamot, dili. Tungod na kang Kristo. Amen? Bisag unsaon nimo paningkamot, kung wala si Kristo sa imong kinabuhi, wa gid kay mahimo. I can do all things through Christ. Una nga dapat nato mahibaluan sa atong kinabuhi, dapat mahibaluan nato si Kristo. Una, mahibaluan ang atong kaugalingon. Ikaduha, mahibaluan nato si Kristo. That I may know Him and the power of His resurrection. Nakabalo ba mo sa gahom sa iyang pagkabanhaw? And the fellowship of His suffering. Buot ipasabot, pag-alagad kang Kristo na dayon sa sufferings. Ano ang sufferings? Pag-antos. Ang mga apostoles nag-antos, si Kristo nag-antos. Ang mag-alagad kang Kristo muunsa pod, muantos. Mo na nga dapat makabaluta ana nga naa ay pag-antos. Pero ayo pabalaka nga bisan mag-antos ta, naa si Kristo kauban nato. Dapat ato nang mahibaluan si Kristo sa atong kinabuhi. Andani katulong nga dapat nato mahibaluan sa verse number 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Ikatulong atong dapat mahibaluan nato ang prize. Una, mahibaluan ang atong kaugalingon. Ikaduha, mahibaluan si Kristo. Ikatulo, mahibaluan ang unsa nang prize? Kabalo mo sa Bisaya sa prize? Premyo. Mapil kag dagan na ay premyo. Di ba kita naman musaka og kawayan nga danlog kayo butanan og oil palusi. Unsa tawag kana? Palusibo? Oh, kawayan ba nya butangan og oil? Kuhaon nimong flag, ang uban ang premyo 500, ang uban 300, 200. Naay price. Kinahanglan makabaluta sa price, sa premyo. Pag-alagad nato kang Kristo na ay price. Na ay premyo. Wow. Kabalo ba mo unsay premyo? Kung maluwas ta, ang premyo nato makaadto ta sa langit. Luwas ba ta tanan? Basin ay dili luwas din eh. Kung dili ka luwas, makaadto ka sa langit dili. Dili ka makaadto sa langit, mao na ang premyo. Unya, kung naakay amigo, madala nimo sa simbahan, kabalo ba ka sa Bible naakay
premyo. Kung na-save ka, unya imong amigo na-save, naluwas po siya, na kay crown of life. Inigabot sa langit, na kay corona. Kailan mo corona? Di ba sa Miss Universe na ay corona? Dito sa langit na apoy corona. Kung ang imong amigo madala sa simbahan niya maluwas ingon sa Bible na ay crown of life. Wow, nindota oy. Crown of life. Unya kung naay magpintar si mga Emmanuel, kuyog ta. Tagay ta. Oh, imo ni yung dili ko, di ko moinom kay sala na ingon sa Bible. Ingon sa Biblia kung dili ka matintal, kung naay temptation, maka-endure ka sa temptation na ay crown of rejoicing na itong na kay friend madala. Kunya crown of life kung dili maka-endure ka sa temptation. Na magtintal sa imo na kay crown of life. Wow, kanindutan ano? Nya na kay friend madala nimo sa church unya ma-save. Wow, pag-abot sa langit na kay crown. Mo siya ang prize. Pag-alagad nato kang Kristo ingon sa Biblia, your labor is not in vain. Dili ni kawang kaning mosimba ka og Miyerkules na kay prize dito sa langit. Amen. Hatagan ka sa Ginoo good health, di ka masakit kay nag-alagad ka sa Ginoo mo na ang premyo. Mo na dapat mga butang nga atong mahibaluan sa atong pag-alagad kang Ginoong Kristo. Mga Kristohanon, dapat masayod daning butanga. Ilhon nato atong kaugalingon, ilhon nato si Kristo, ug dapat atong mailhan ug mahibaw-an nga dili basta-basta ang atong gialagad. Amen. Ingon sa Biblia, nag-alagad ta sa King of Kings. Hari sa mga hari. Diyos sa mga Diyos. Ang uban proud kayo sila. Nagtrabaho ko ang akong agalon mayor. Kita nag-alagad ta atong gialagad ang Ginoo, hari sa mga hari. Wala ta nag-alagad og ordinaryo nga tawo. Mosimba ta ini ka Miyerkules, atong gisimba ang Dios nga naghimo sa langit ug yuta. Siya ang pinakagamhanan nga Dios. Ug dapat ato nang mahibaluan. Muna nga panahon sa pagpasalamat, magpasalamat gyud ta sa atong Ginoo. Nga naman, libre nga ginhawa kada adlaw iyang gihatag sa ato. Libre nga kinabuhi. Dapat mahibaluan gyud nato sa atong kinabuhi. Makalahutay ta, buhi pa ta hangtod karon tungod na kang Kristo. Dapat makahibalo gyud ta na ug masayod gyud ta na sa atong kinabuhi. That's a good reminder sa kinabuhi sa Kristohanon. Ug dapat mailhan gyud nato sa atong kinabuhi. Amen? Alright, akong gihangyo ang tanan sa pagtindog. 391. 391. First and last. First and last. 391. Verse
nagpasalamat Ginoo sa imong pagkuban, paghatag protection, ug labaw sa tanang Ginoo sa imong mga pulong, i-bless Ginoo God, na mutuhog kayo sa matagusan namo Ginoo kasing-kasing, na among mahibaluan Ginoo, among kaugalingon, si Kristo nga among manluluwas, ug ang kaangkidad, ang premyo Ginoo, ngayon mong ihatag ka namo o Dios pag-alagad nga ng kanimo. Salamat Ginoo sa imong buhat, sa imong gibuhat, ug sa imong pang pagbuhaton sa among kinabuhi o Dios. Dungog himaya ko pasalamat ang ibalik kay Kristo ang Dios o manluluwas. Amen. Mayong gabi sa tanan.